Ang kumukulong sabaw ng sinigang ang unang dumampi sa kanyang braso. Sinundan ng pamilyar na hapdi na tila unti-unting sinusunog ang kanyang balat. Napapikit si Lira, pinipigilan ng isang daing na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi siya maaring magpakita ng anumang kahinaan. Wala kang silbi! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong masyadong maasim ang sabaw? Ang sigaw ng kanyang tita Elena ay umalingaw-ngaw sa maliit na kusina. Mas matalas pa sa kutsilyong gamit niya kanina sa paghiwa ng sibuyas. Hindi umimik si Lira. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok at kumuha ng basahan. Pinunasan ang natapong sabaw sa maruming mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero sinanay na niya ang sarili na itago yon. Sa bahay na ito, ang panginginig ay katumbas ng pagkatalo. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Itinaas ni Lira ang kanyang paningin. Nakita niya ang galit sa mga mata ng kanyang tiyahin, ang parehong galit na araw-araw niyang nakikita sa nakalipas na 10 taon mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang at napilitan siyang manirahan dito. Sorry po, tita. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Ang mga salitang protesta, ang mga tanong na, bakit, ay matagal nang namatay sa loob niya. Itinulak siya ng tita Elena palayo sa kalan. Umalis ka na nga sa harapan ko. Nawawalan ako ng ganang kumain dahil sa pagmumukha mo. Walang salitang tumalikod si Lira at naglakad papunta sa kanyang maliit na silid sa likod ng bahay. Isang espasyo na kasinlaki lang ng aparador na may isang lumang katre at isang bintanang hindi na nabubuksan. Isinara niya ang pinto at doon, sa dilim, ay hinayaan niya ang sarili na huminga ng malalim. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Ubos na ang mga luha niya. Ang natitira na lang ay isang mapait na pakiramdam ng pagkasuklam. Kinapa niya sa ilalim ng unan ang kanyang pinakaiingatang yaman. Isang luma, gasgas na cellphone. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa mga gamit ng kanyang ina. Sa liwanag ng screen, binuksan niya ang isang email. Ang logo ng isang marangyang resort ang bumungad sa kanya. Isla Paraiso. Ilang linggo na niyang pinag-iisipan ito. Isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Nag-aalangan siya. Natatakot. Paano kung hindi siya matanggap? Paano kung mahuli siya ng tita Elena? Ngunit habang nararamdaman niya ang kumikirot na hapdi sa kanyang braso, alam niyang mas nakakatakot ang manatili dito. Ang pangarap niyang maging isang nurse, ang pangarap na binuo nila ng kanyang mga magulang, ay matagal nang ibinaon sa limot ng kahirapan at kalupitan. Ngayon, ang tanging pangarap niya na lang ay ang makatakas. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang kanyang aplikasyon. Housekeeping staff. Kahit ano, tatanggapin niya. Basta makaalis lang siya. Nang pindutin niya ang send button, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Isang desperadong panalangin na ipinadala niya sa langit, umaasang may makarinig. Makalipas ang isang linggo, isang himala ang dumating sa anyo ng isa pang email. Congratulations, Miss Lira. You are hired. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Ang pagtapak niya sa Isla Paraiso ay tila pagtapak sa ibang mundo. Ang kulimlim at masikip na barong-barong na kinalakihan niya ay napalitan ng nakakasilaw na karangyaan. Ang bughaw na tubig, ang puting buhangin, ang mga nagtataasang puno ng niyog, lahat ay parang isang panaginip. Pero habang minamasdan niya ang perpektong tanawin, isang hindi maipaliwanag na lungkot ang gumapang sa kanyang puso. Isang pamilyar na kirot na para bang may isang bahagi ng lugar na ito na konektado sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Ang mahalaga ay narito na siya, malaya. Lira, ikaw na ang mag-check sa Villa San Telmo.
utos ng kanilang supervisor. Siguraduhin mong nakalak lahat ng pinto at bintana. May paparating na bagyo. Tumango si Lyra. Ang Villa San Telmo, ang pinakamalaki at pinaka-isolated na villa sa buong resort. Nakatayo sa dulo ng isang maliit na peninsula. Ito ay pag-aari mismo ng mga Valderrama, ang pamilyang nagmamay-ari ng Isla Paraiso. Habang naglalakad siya patungo sa villa, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Dumidilim ang kalangitan at ang kaninang payapang dagat ay nagsimulang maging marahas. Pagdating niya sa villa, namangha siya sa laki nito. Gawa sa salamin at modernong kahoy, tila ito isang hiyas. Sa gitna ng papalapit na kadiliman, sinimulan niyang libutin ang paligid. Tinitiyak na sarado ang bawat bintana. Nang marating niya ang terasa sa likuran na nakaharap sa isang mataas na bangin, bumuhos ang malakas na ulan. Ang ihip ng hangin ay halos itulak siya patumba. At doon, sa gitna ng rumaragas ang ulan at nagngangalit na alon sa ibaba, nakita niya ito. Isang figura ng isang lalaki. Nakatayo ito sa pinakadulo ng bangin. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa tiyak na kamatayan. Basa ang damit nito at tila sumusuray-suray sa bawat ihip ng hangin. May hawak itong bote ng alak sa isang kamay. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Sandaling nagliwanag ang buong paligid. At sa sandaling iyon, nakita ni Lyra ang mukha ng lalaki. Isang mukha na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Bago pa man siya makasigaw, muling sumuray ang lalaki. Sa pagkakataong ito, pasulong. Ang katawan nito ay nagsimulang humilig papalabas ng bangin patungo sa nag-aalab na dagat sa ibaba. Ang huling alaala niya ay ang lamig ng singsing sa kanyang palad. Isang diamanteng napakaliwanag, ngunit walang kasing lamig ng mga mata ng babaeng nagsauli nito. Ang pag-ibig, Marco, ay hindi kayang magbayad ng mga utang. Ang mga salita ni Isabel ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat niya. Isang linggo na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Masakit at nakakahiya. Marco Valderrama, ang tagapagmana, ang bilyonaryo, iniwan. Ipinagpalit sa isang matandang negosyanteng mas mayaman. Bullshit! Itinaas niya ang bote ng whiskey, ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, at muling inilagok ang nanunuot na likido. Naramdaman niya ang pag-init nito sa kanyang lalamunan, isang pansamantalang ginhawa sa lamig ng kanyang kalooban. Smash! Ang basong kristal ay naging 1,000 piraso nang ibato niya ito sa pader na gawa sa salamin. Ang tunog ay nagbigay sa kanya ng isang sandali ng kasiyahan. Gusto niyang sirain ang lahat. Gusto niyang sirain ang magandang villa na ito, ang perpektong isla na ito, ang perpektong pangalan na Valderrama na pasan-pasan niya mula pa noong ipinanganak siya. Ang rumaragasang ulan sa labas ay tila nakikisimpatya sa galit sa loob niya. Lumabas siya sa terasa, hindi alintana, ang malakas na hangin at ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Naglakad siya, walang direksyon, hanggang sa marating niya ang dulo ng kalupaan, ang bangin. Sa ibaba, ang mga alon ay galit na humahampas sa mga bato. Isang magulong paanyaya. Natawa siya ng mapait. Ang kalikasan ay nagagalit kasama niya. O baka pinagtatawanan siya nito. Itinaas niya ang bote sa hangin. Para sa iyo to, Isabel. Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ugong ng bagyo. Para sa lahat ng kasinungalingan mo. Uminom siyang muli hanggang sa maubos ang laman ng bote. Inihagis niya ito sa kawalan at pinanood itong maglaho sa dilim. Nahihilo siya. Ang mundo ay umiikot. O baka siya ang umiikot. Isang hakbang pa, isang hakbang lang, at matatapos na ang lahat ng ito. Ang kahihiyan, ang sakit. Sumuray siya pasulungi. Ngunit bago pa man lamunin ng hangin ang kanyang balanse, isang puwersa ang humila sa kanya pabalik. Isang malakas na puwersa na hindi niya inaasahan. Huwag po. Isang boses ng babae ang sumigaw.
Nangingibabaw sa ingay ng bagyo. Nagpumiglas siya. "Sino ka ba? Bitawan mo ako." "Hindi po. Mahuhulog kayo." Naramdaman niya ang dalawang braso na mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang. Buong lakas siyang hinihila palayo sa panganib. Nagulat siya sa determinasyon nito, sa lakas nito. Nahila siya nito pabalik sa damuhan. Pareho silang bumagsak, basa at hingal na hingal. Tiningnan niya ang babaeng nasa ibabaw niya. Isang estranghero, isang empleyado, base sa suot nitong uniforme. Ang buhok nito ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang kanyang mga mata. Puno ng takot. Oo, ngunit mayroon ding isang bagay doon. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Pag-aalala. Isang tunay na pag-aalala. Dinala siya nito pabalik sa loob ng villa. Pinaupo siya sa isang sofa. Walang salita, kumuha ito ng first aid kit at sinimulang linisin ang sugat sa kanyang kamay na natamo niya mula sa nabasag na bote. "Kaya kong bayaran ang kahit sinong doktor," sabi niya. Ang boses ay may bahid ng kayabangan na siyang kanyang naging sandata. Hindi ito tumingin sa kanya. Dahan-dahan lang nitong nilagyan ng gamot ang kanyang sugat. "Hindi po dugo ang problema ninyo, sir." Napatahimik siya. Nang matapos ito, inabutan siya nito ng isang tuwalya. "Magpunas po kayo. Baka magkasakit kayo." Tinitigan niya ito. Sino ang babaeng ito? Sa mundo niya, ang mga tao ay kumikilos lamang kung may kapalit. Pero ang babaeng ito, walang hininging anuman. Iniligtas siya. Ginagamot siya. "Mukha po kayong nalulunod, sir," mahinang sabi nito. Sa wakas ay nagtama ang kanilang mga mata. "Kahit hindi kayo nasa tubig." Ang mga salitang iyon, tumama iyon sa isang bagay sa loob niya. Isang bagay na malalim at nasasaktan. Sa isang iglap, hindi na niya nakita ang isang empleyado. Nakita niya ang isang tao. Ang tanging tao sa nagdaang linggo na hindi tumingin sa kanya bilang si Marco Valderrama, ang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nasasaktan. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Marahil ay dahil sa alak. Marahil ay dahil sa bagyo. O marahil ay dahil sa desperadong pangangailangan na makaramdam ng kahit anong init sa gitna ng nagyayelong kalungkutan. Hinawakan niya ang kamay nito. Nagulat ito. Ngunit hindi ito bumitaw. Ang bagyo ay nagngangalit sa labas. Ngunit sa loob ng malawak na villa, sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, isang ibang uri ng bagyo ang nagsimulang mabuo. At sa gabing iyon, sa gitna ng paraisong nawasak ng kanyang pighati, hinayaan ni Marco ang sarili na malunod. Nagising si Marco sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha at sa kumikirot na sakit ng kanyang ulo. Napabangon siya, nalilito. Ang villa ay tahimik na. Ang bagyo ay tapos na. Lumingalinga siya sa paligid. Ang mga piraso ng nabasag na baso ay nalinis na. Ang mga muebles ay naayos na. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Maliban sa isang bagay, wala na ang babae. Tiningnan niya ang kama. Maayos na ang kumot. Tila walang natulog dito. Para bang ang lahat ng nangyari kagabi ay isang panaginip lang na likha ng alak. Ngunit sa tabi ng kama, sa isang maliit na mesa, may isang baso ng tubig at 2 tableta ng aspirin. Isang simpleng gesto, isang tahimik na pag-aalaga. Naramdaman niya ang isang kakaibang pangungulila, isang pakiramdam ng kawalan para sa isang taong ni hindi man lang niya natanong ang pangalan. Lumipas ang mga linggo at sinikap ni Lyra na ibaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan ang mga alaala ng gabing iyon. Ang bagyo, ang bangin, ang sakit sa mga mata ng lalaki, at ang init ng mga yakap nito. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Siya ang unang dumarating at ang huling umaalis. Naging kilala siya sa kanyang kasipagan at sa kanyang tahimik na presensya. Walang sino man sa kanyang mga katrabaho ang nakakaalam
sa sikretong pasan-pasan niya. Si Marco Valderrama ay hindi na niya muling nakita. Paminsan-minsan, naririnig niya ang pangalan nito sa mga usapan ng ibang staff. Nasa Manila daw si Sir Marco. Bumalik na yata sa Amerika. Bawat pagbanggit sa pangalan nito ay nagdudulot ng isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na pilit niyang binabaliwala. Mabuti na rin siguro, sabi niya sa sarili. Isa lang siyang hamak na empleyado. Isa lang siyang estranghero na napadaan sa isang madilim na kabanata ng buhay nito. Ang nangyari sa kanila ay isang pagkakamali, isang produkto ng bagyo at ng kalungkutan. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Nagsimula ito sa mga umaga. Isang pakiramdam ng pagkahilo at pagduduwal na pilit niyang itinatago. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa pagod. Ngunit nang magsimula siyang makaramdam ng mga pagbabago sa kanyang katawan, isang kakaibang pagkasensitibo sa mga amoy, isang pananabik sa mga pagkaing hindi naman niya dati gusto, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi maaari. Ngunit ang posibilidad ay nandoon, lumalaki sa kanyang isipan sa bawat araw na lumilipas, mas malakas pa sa pagtanggi niya. Ang kanyang buwanang dalaw ay hindi pa dumarating. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang shift, naglakas loob siyang sumakay ng bangka patungo sa kalapit na bayan. Pumunta siya sa pinakamaliit na botika na nakita niya. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Isang pregnancy test, pakiusap. Pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretso sa tindera. Nang gabing iyon, sa loob ng maliit at masikip na banyo ng staff house, nakatitig siya sa puting plastik na hawak niya. Ang kapalaran niya ay nakasalalay sa kung ano ang lalabas sa maliit na bintana nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito na ang pinakamatagal na ilang minuto ng kanyang buhay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagdarasal, sana hindi totoo. Nang sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang resulta, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. 2 linya. 2 malinaw, hindi mapagkakailangang pulang linya. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pinto. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Isang bilyonaryo na marahil ay matagal nang kinalimutan ang kanyang pagkatao. Ang lahat ng pangarap niya, ang bagong buhay na sinisimulan niya, ang kalayaang inaasam niya, lahat ay naglaho. Ano ang gagawin niya? Saan siya pupunta? Hindi siya maaring bumalik sa kanyang tita Elena. Tiyak na palalayasin siya nito o, mas malala pa, ipapahiya. Hindi rin siya maaring manatili sa Isla Paraiso. Kapag nalaman ng management ang kanyang kalagayan, siguradong tatanggalin siya sa trabaho. Napahagulhol siya, ang mga higbi na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay kumawala. Iyak siya ng iyak para sa sarili, para sa nawalang pangarap, at para sa inosenteng buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Kinabukasan, gumising siya na may bagong determinasyon. Maaring nawala na ang lahat ng pangarap niya para sa sarili, ngunit mayroon na siyang bagong responsibilidad. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. At ang kanyang anak ay may karapatan. Karapatan na makilala. Karapatan na suportahan ng ama nito. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili niya. Gagawin niya ito para sa bata. Nagsuot siya ng kanyang pinakamatinong damit. Naglakad siya palabas ng staff house. Tinahak ang pamilyar na daan patungo sa mga villa ng mayayaman. Ngunit sa pagkakataong ito, nilampasan niya ang Villa San Telmo. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang pinakamalaking mansyon sa tuktok ng burol, ang bahay ng mga Valderrama. Bawat hakbang ay isang pakikibaka
Sa pagitan ng takot at ng tapang, nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Nang sa wakas ay narating niya ang malaking gate na bakal, huminga siya ng malalim. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang pregnancy test na tila ito ang kanyang tanging sandata. Kailangan niyang harapin si Marco Valderrama. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Si Marco Valderrama ay sanay sa mga problema. Mga problema sa negosyo, mga problemang legal, mga problemang tungkol sa milyon-milyong piso. Lahat ng yon ay may solusyon. Isang pirma, isang tawag sa telepono, isang tseke. Kaya nang sabihin ng kanyang sekretarya na may isang babaeng nagngangalang Lira na naghahanap sa kanya, inakala niyang isa lang itong maliit na aberya. Marahil ay isang empleyadong may hinaing. Madaling ayusin. Ngunit nang pumasok si Lira sa kanyang opisina, suot ang isang simpleng bestida sa halip na ang uniforme ng resort. Alam ni Marco na mali siya. Hindi ito isang simpleng problema. May dala itong katahimikan na tila kayang punuin ang buong kwarto. May dala itong determinasyon sa kanyang mga mata na hindi niya nakita noong gabing bumabagyo. Anong kailangan mo? Tanong ni Marco. Sinisikap na panatilihing formal at malamig ang kanyang boses. Iyon ang natutunan niya sa kanyang ama. Control. Hindi sumagot si Lira. Dahan-dahan lang siyang lumapit sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. At doon, sa ibabaw ng makintab na kahoy, sa pagitan ng mga importanteng dokumento at ng mamahaling pluma, inilapag niya ang isang maliit na bagay na gawa sa puting plastik. Napakunot ang noo ni Marco. Tinitigan niya ito. 2 pulang linya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang ibig sabihin niyan. Ano to? Tanong niya. Kahit na ang puso niya ay nagsimula. Nang kumabog ng malakas, tumingin si Lira, diretso sa kanyang mga mata. Ang tapang sa mga yon ay halos nagpatumba sa kanya. Buntis po ako, sir, sabi nito sa isang boses na hindi nanginginig. Sa inyo po ang dinadala ko. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Bigla, ang malawak niyang opisina ay tila naging napakasikip. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng kontrol na pinag-iingatan niya ay biglang naglaho. Gulo. Ito ang unang salitang pumasok sa kanyang isipan. Isang malaking gulo. Isang iskandalo na sisira sa pangalan ng mga Valderrama. Isang problema na hindi kayang ayusin ng pera o ng mga abogado. Napatingin siya kay Lira. Hindi na ito ang babaeng nagligtas sa kanya. Isa na itong banta. Isang komplikasyon. At sa gitna ng kanyang pagkasindak, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang mundo. Don Ricardo Valderrama. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Dad? Nakarating sa akin ang balita, sabi ng malamig at walang emosyong boses sa kabilang linya. Ang kanyang ama ay laging may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Mayroon kang bisita, isang empleyado. Napalunok si Marco. Dad, I can explain? Walang pagkakamali sa pamilyang Valderrama, Marco. Putol ng kanyang ama. Mayroon lang mga problemang kailangang ayusin. Ayusin mo yan, nang tahimik. Click. Ibinaba na nito ang telepono. Iyon na iyon. Isang utos. Tiningnan ni Marco si Lira, na tahimik pa ring naghihintay. Ang takot na naramdaman niya mula sa tawag ng kanyang ama ay naging isang malamig na determinasyon. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niya itong ayusin. Tumayo siya. Sumama ka sa akin. Dinala niya si Lira sa Maynila sa isang penthouse unit sa pinakamataas na gusali sa Makati. Ang mga pader ay gawa sa salamin, nagpapakita ng isang 360-degree view ng buong syudad. Ang mga gamit ay moderno at mamahalin. Walang laman, walang buhay, pero perpekto. Dito ka titira, sabi niya, iniiwasan ang tingin nito. Ano po ito?
Tanong ni Lira. Ang boses ay naglalaman ng pagkalito. Humarap si Marco sa kanya. Suot muli ang maskara ng isang negosyante. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ang pinakamagagaling na doktor, masusustansyang pagkain, lahat ng luho. Magkakaroon ka ng buwan ng allowance na mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Hindi ka maghihirap at hindi rin maghihirap ang bata. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Lira. Isang bahid ng pag-asa marahil, ngunit mabilis itong nawala. Pero, tanong nito, alam nitong may kasunod. Ito na ang pinakamahirap na parte. Pero sa isang kondisyon, sabi ni Marco, ang boses ay matigas. Walang makakaalam. Walang makakaalam na ako ang ama. Mananatili kang isang sikreto. Isang ginintuang hawla. Iyon ang inaalok niya. Isang komportableng bilangguan. Tumalikod si Lira at tumingin sa labas ng bintana, sa libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Napakaliit niya tingnan sa gitna ng malawak na espasyo. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng aircon. Akala ni Marco ay tatanggi ito, sisigaw, magagalit. Ngunit nang humarap itong muli, isang pagod na pagtanggap ang nakita niya sa mga mata nito. Pumapayag po ako, mahinang sabi nito. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Marco. Ginhawa, nalutas na ang problema. Naayos na. Ngunit bakit may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pagkadismaya? Nagsimula na siyang maglakad palabas ng pinto. Kailangan na niyang umalis. Kailangan niyang kalimutan ang lahat ng ito at bumalik sa dati niyang buhay. Ngunit bago niya pihitin ang doorknob, hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Lira sa gitna ng sala, mukhang nag-iisa at nawawala. Lira, sabi niya. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan nito. Napatingin ito sa kanya. Salamat, sabi ni Marco. Ang mga salita ay tila kusa na lang lumabas. Salamat sa pagligtas sa akin. Noong gabing iyon, hindi ko yon makakalimutan. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at isinara ang pinto. Iniwan si Lira na mag-isa sa bago nitong ginintuang hawla na may isang maliit at krudel na piraso ng pag-asa. Ang mga unang araw sa penthouse ay parang isang panaginip na may kasamang lason. Ginigising si Lira ng sikat ng araw na dumadampi sa malambot na kumot na nagkakahalaga siguro ng isang taong sahod niya. Ang pagkain ay laging dumarating sa kanyang pinto, masasarap na putahe mula sa mga mamahaling restaurant. Mayroon siyang malaking telebisyon, malambot na sofa, at isang tanawin na kayang magpatahimik sa kahit sinong nababagabag. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, may isang nakakabinging katahimikan. Siya ay isang prinsesa sa tuktok ng isang tore. Oo, pero isa pa rin siyang bilanggo. Ang mga ilaw ng syudad sa gabi ay hindi mga bituin ng pag-asa, kundi libu-libong paalala ng isang mundong hindi siya maaaring maging bahagi. Nagsimula ang mga pagbisita ni Marco nang walang pasabi. Dumarating siya tuwing gabi kapag ang mundo sa labas ay abala na sa sarili nitong mga sikreto. Noong una, ang mga pag-uusap nila ay formal at awkward. Dala niya ay mga paper bag na puno ng pagkain o mga gamit para sa sanggol. Iiwan niya ito sa mesa, tatanungin kung maayos lang ba ang pakiramdam niya, at pagkatapos ay aalis din kaagad. Tila ba isa siyang CEO na nag-i-inspeksyon ng isang importanteng proyekto, ang sikretong proyekto nila. Isang gabi, dumating siyang may dalang mga sangkap para sa adobo. Naisip ko lang, baka nagsasawa ka na sa mga pagkaing in-order, sabi niya. Medyo nahihiya habang inilalabas ang manok, toyo at suka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira. Marunong po pala kayong magluto, sir? Napakamot si Marco sa batok. Actually, hindi. Pero kaya kong tagahiwa. Sa unang pagkakataon,
Tumawa sila ng sabay. Ang tunog ay tila bumasag sa malamig na hangin ng penthouse. Nagluto sila sa maluwag na kusina. Si Lyra ang nagtuturo at si Marco, na may suot na mamahaling apron sa ibabaw ng kanyang designer suit, ay ang kanyang masunuring estudyante. Sa simpleng gawaing iyon, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Hindi na siya si Lyra, ang empleyado, at hindi na rin siya si Sir Marco, ang bilyonaryo. Sila ay dalawang tao lamang, nagluluto ng adobo sa gitna ng gabi. Ang mga pagbisita ay naging mas madalas at mas matagal. Isang gabi, habang nanonood sila ng telebisyon, naramdaman ni Lyra ang unang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang bahagyang pitik na tila isang bulong. Gumagalaw siya. Mahina niyang sabi. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Napatingin si Marco. Ang mga mata ay puno ng pag-uusisa at kaunting takot. Talaga? Tumango si Lyra. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at dahan-dahang inilagay sa lugar kung saan niya naramdaman ang paggalaw. Nag-atubili si Marco noong una. Ang kanyang kamay ay malaki at mainit sa ibabaw ng kamay ni Lyra. Nanatili silang tahimik, naghihintay, halos hindi humihinga. At pagkatapos, naramdaman nila ito. Isang malakas na sipa mula sa loob. Napasinghap si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Agad niyang inalis ang kanyang kamay, na tila napaso. Ngunit mabilis din itong ibinalik. Mas dahan-dahan sa pagkakataong ito, na para bang natatakot na baka matakot niya ang sanggol. Naramdaman mo? Bulong ni Lyra, isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Nawala ang pagiging seryoso sa kanyang mukha, ang anyo ng isang bilyonaryong laging may kontrol sa lahat. Ang pumalit dito ay isang ekspresyon ng purong pagkamangha na tila isang batang nakakita ng mahika sa unang pagkakataon. Ang lakas! Bulong niya, halos walang boses. Isang nangiti, isang totoo at hindi pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay mas nagpainit sa puso ni Lyra kaysa sa lahat ng mamahaling bagay sa penthouse na yon. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo niya na nagtatago sa kanya. Hindi siya ang ama ng kanyang anak na binabayaran siya para sa kanyang katahimikan. Sa sandaling iyon, siya lang si Marco at siya lang si Lyra at meron silang isang sikreto, isang masayang sikreto na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang mga gabing tulad nito ay naging kanilang ninakaw na paraiso. Manonood sila ng mga lumang pelikula, mga pelikulang Tagalog na kinalakihan ni Lyra. Ikinuwento niya kay Marco ang tungkol sa pangarap niyang maging nurse at sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Ikinuwento rin ni Marco ang tungkol sa bigat ng pagiging isang balderrama, ang pakiramdam na ang ikinuwento rin ni Marco ang tungkol sa bigat ng pagiging isang balderrama, ang pakiramdam na ang buong buhay mo ay isang mahabang pagganap. Lahat ng galaw mo binabantayan. Lahat ng desisyon mo kailangang aprobado. Sabi niya isang gabi. Ang boses ay mahina at puno ng pagod. Minsan, parang gusto ko na lang maging ordinaryo. Sa piling mo lang. Dito lang sa apartment na to, nararamdaman kong ako lang si Marco. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Lyra ang totoong lalaki sa likod ng pangalan at ng yaman. Isang lalaking nalulungkot at nangungulila sa isang bagay na simple at totoo. Hindi niya namalayan ang sariling kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang pisngi. Napatingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, hindi sa paraang marahas at desperado tulad ng dati, kundi sa isang halik na puno ng pag-iingat. Isang halik na nagsasabing, nakikita kita. Isang halik na nagsimula bilang isang simpleng pagdampi, ngunit mabilis na naging isang pag-amin. Isang pag-amin sa isang damdaming pareho nilang
Hindi inaasahan, isang damdaming pareho nilang pinipigilan. Sa mga gabing iyon, sa loob ng kanilang ginintuang hawla, sila ay nakahanap ng isang pansamantalang kalayaan. Ang bawat ninakaw na sandali ay naging isang sinulid na humahabi. Umalis si Marco sa penthouse na may isang ngiti sa kanyang labi at isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagiging isang balderrama, ang mga problema sa opisina, ang anino ng kanyang ama. Lahat ng iyon ay naglalaho sa tuwing kasama niya si Lyra. Ang penthouse ay naging kanilang munting paraiso, isang santuwaryo kung saan siya ay nagiging siya lang. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng EDSA, ninanamnam pa rin ang lasa ng sinigang na niluto ni Lyra. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, isang pangalan na hindi na niya inaasahang makita pa. Isabel Roses. Isang biglaang lamig ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang gaan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na bigat. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay sinagot din ang tawag. Marco? Ang boses ni Isabel ay malambing. May bahid ng kalungkutan na pinag-aralan nitong perpektuhin. It's me. Isabel, sagot ni Marco. Sinisikap na panatilihing neutral ang kanyang boses. Anong kailangan mo? Isang mahinang hikbi ang narinig niya sa kabilang linya. Nagkamali ako, Marco. Isang malaking pagkakamali. Iniwan kita dahil sa pera. At ngayon, wala akong naramdaman kundi pagsisisi. I miss you. Pwede ba tayong mag-usap? Ang bawat salita ay tila isang patibong. Ngunit ang pagiging maginoo na itinuro sa kanya mula pagkabata ay nanaig. Sige, saan? Ang hapunan nila sa isang mamahaling restaurant ay puno ng tensyon. Si Isabel ay maganda pa rin tulad ng dati. Nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida, ngunit mayroong isang desperasyon sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Marco noon. You seem different, sabi ni Isabel habang hinahalo ang kanyang wine. Parang masaya ka. Napatingin si Marco. Busy lang sa trabaho. Isang kasinungalingan. Sa katunayan, ang isip niya ay nasa penthouse. Nag-aalala kung kumain na ba ulit si Lyra. Hindi ganyan ang ngiti ng isang taong busy lang sa trabaho, Marco. Sabi ni Isabel. Ang kanyang tingin ay matalas. May iba ba? Wala. Mabilis niyang sagot. Marahil ay masyadong mabilis. Ikaw? Kamusta ka na? Ang ngiti ni Isabel ay mapait. Mahirap, Marco. Ang negosyo ng pamilya. May mga problema. Pero hindi yon ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga. Hindi naniwala si Marco, pero tumango na lang siya. Ang gusto lang niya ay matapos na ang gabing iyon at makabalik sa kanyang sikretong paraiso. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi na sana siya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Huminto siya sa isang high-end na mall at pumasok sa isang tindahan ng mga gamit ng sanggol. Hinahanap niya ang pinakamaganda at pinakaligtas na kuna para sa bata. Habang hinahaplos niya ang makinis na kahoy ng isang puting kuna, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagsho-shopping para sa pamangkin? Isang pamilyar na boses ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Paglingon niya, nakita niya si Isabel. Nakatayo sa likuran niya, may isang mapanuring ng ngiti sa labi. Isabel? Gulat niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Namimili lang. Ikaw? Ang mga mata nito ay nakatutok sa kuna. Para sa baby shower ng isang kaibigan. Palusot niya. Pakiramdam niya ay namumula ang kanyang mga pisngi. Tumango si Isabel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi ito naniniwala. Ah, ganun ba? Ang sweet mo naman. Pag-alis ni Marco sa mall, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang apartment, si Isabel Roses ay naglakad-lakad, puno ng galit at hinala. Ang Marco na nakita niya ay iba. Hindi na ito ang lalaking malungkot at wasak na iniwan niya.
Ang Marco na yon ay may inspirasyon, may sikreto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang private list. Gusto kong ipa-surveillance ang isang tao, sabi niya sa malamig na boses. Marco Valderrama. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, bawat lugar na pinupuntahan niya, lalo na sa gabi. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga ulat, mga larawan ni Marco na pumapasok sa kanyang opisina, sa mga mamahaling restaurant para sa business meetings, at sa gym, walang kakaiba. Ngunit tuwing gabi, may isang pattern. Laging humihinto ang sasakyan ni Marco sa harap ng isang hindi gaanong kilalang ngunit marangyang condominium tower sa Makati. Pumapasok siya, laging may dalang paper bag at nananatili doon ng ilang oras bago umuwi sa sarili niyang mansyon. Walang record na may unit si Mr. Valderrama sa building na yan, sabi ng private investigator sa telepono. Alamin mo kung sino ang nakatira sa unit na pinupuntahan niya. Utos ni Isabel. Ngunit ang unit ay nakarehistro sa isang shell corporation. Walang pangalan, walang mukha. Isang gabi, nakatanggap si Isabel ng isang sobre. Sa loob, may isang serye ng mga litrato. Ang pinakahuling larawan, si Marco nakatayo sa lobby ng condominium, may hawak na isang maliit na stuffed toy na oso sa isang kamay at isang bag ng prutas sa kabila. Ang mukha niya ay nakatingala sa mga elevator at sa kanyang mga labi ay may isang nangiting hindi para sa negosyo o para sa publiko. Isang nangiting puno ng pananabik. Tinitigan ni Isabel ang larawan. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malamig na kalkulasyon. Hindi pala isang babae ang hinahanap niya, kundi isang kahinaan. Ngumiti siya ng mapait. Kaya pala, bulong niya sa sarili. May tinatago ka palang maliit na sikreto, Marco. Itinaas niya ang larawan na para bang isang tropeo. At ang lahat ng sikreto, sabi niya sa hangin, ay may presyo. Gusto kong makita mo ang mundo ko, sabi ni Marco isang gabi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Isang pananabik na nahawa kay Lira. May gaganaping charity ball ang pamilya namin. Isang malaking event. Gusto kong nandoon ka. Ang puso ni Lira ay lumundag sa tuwa, ngunit agad ding bumagsak. Marco, paano isa akong sikreto, di ba? Sikreto pa rin. Pag-amin niya, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng maging bahagi nito. Kahit sa malayo, isusuot mo ang pinakamagandang bestida. Ihahatid ka ng driver ko sa hotel. Hindi mo kailangang makihalubilo. Panoorin mo lang ako. Panoorin mo lang ang lahat. Mula sa isang tahimik na sulok, para lang maramdaman mong kasama kita. Ang ideya ay mapanganib. Ngunit ang pagnanais na maging bahagi ng buhay ni Marco, kahit sa isang gabi lang, ay mas malakas. Pumayag siya. Ibinili siya ni Marco ng isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito marangya tulad ng mga suot ng ibang bisita, pero para kay Lira, ito ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang tiyan ay medyo umbok na, isang paalala ng kanilang sikreto, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Sino ba ako para umasa? Tanong niya sa sarili, ngunit hindi niya mapigilan. Ang ballroom ng hotel ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga lalaki ay nakasuot ng mga eleganteng suit at ang mga babae ay parang mga reyna sa kanilang mga nagniningning na gown. Nakahanap si Lira ng isang lugar malapit sa isang malaking haligi sa may balkonahe. Sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para makita ang lahat. Napanood niya si Marco. Sa mundong ito, siya ay isang prinsipe. Bawat galaw niya ay may kumpiyansa. Bawat ngiti niya ay kaakit-akit. Nakita niya kung paano siya tinitingnan ng mga tao. May paghanga, may inggit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lira ang totoong agwat sa pagitan nilang dalawa. Bigla,
Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Excuse me?" Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng isang pulang-pulang gown na tila nag-aalab. Ito ay si Isabel Roses. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Oh, I'm so sorry," sabi ni Isabel na may pagkunwaring pagkagulat habang aksidenteng natatapon ang laman ng kanyang baso ng red wine sa simpleng bestida ni Lyra. Ang matingkad na pulang mantsa ay kumalat sa navy blue na tela na parang isang sariwang sugat. Napasinghap si Lyra. "Ayos lang po. Nako, I insist on paying for the cleaning," putol ni Isabel. Ang boses ay sapat na malakas para makuha ang atensyon ng mga taong malapit sa kanila. Tiningnan niya ang tela ng bestida ni Lyra. "This fabric looks so delicate, madaling masira." Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang salitang delicate ay ginamit ni Isabel, pero ang narinig niya ay mura. Nagsimulang magtinginan ng mga tao. Nagsimula ang mga bulungan. Sino siya? Hindi ko alam. Baka isa sa mga staff? Ngumiti si Isabel. Isang ngiting tagumpay. "Actually, hindi ko pa yata nakikita ang mukha mo dito. Are you one of the new caterers?" Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto ni Lyra na maging invisible. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng isang mukha. Ang mukha ni Marco. At nakita niya ito. Si Marco ay mabilis na naglalakad palapit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Isabel. "Marco, darling, I was just helping this poor girl. Natapunan ko siya ng wine, kawawa naman." Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila na. Nakita ni Lyra ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Ang laban sa pagitan ng pagnanais na ipagtanggol siya at ng takot na gumawa ng eksena. At pinili ni Marco ang takot. "Halika na, Lyra," mahina niyang sabi. Hinawakan ang braso ni Lyra at mabilis siyang inilayo sa mga mapanuring mata ng mga tao. Hindi siya tumingin kay Isabel. Hindi niya sinabing, "Huwag mo siyang bastusin." Ang ginawa lang niya ay ang ilayo si Lyra. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pauwi ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang hindi pagsasalita ni Marco, ang hindi niya pagtatanggol sa kanya sa harap ng lahat, ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Isabel. Doon, sa gitna ng karangyaan na minsan niyang pinangarap na maging bahagi, naintindihan ni Lyra ang isang masakit na katotohanan. Sa mundo ni Marco Valderrama, siya at ang kanyang anak ay hinding-hindi magiging katanggap-tanggap. Sila ay isang mantsa, tulad ng pulang alak sa kanyang bestida. Pagdating nila sa penthouse, walang nagsalita. Dumiretso si Marco sa bar at nagsali ng alak. Si Lyra naman ay nagsimulang magligpit. Isang desperadong pagtatangka na ibalik sa normal ang lahat, na ayusin ang isang bagay na basag na. May mga naiwang gamit si Marco sa isang sulok, isang briefcase, ilang libro. Habang inaayos niya ang mga ito para mawala ang bigat sa kanyang dibdib, aksidente niyang naitulak ang isang maliit na kahon. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Naglalaman ito ng mga lumang gamit. Isang kupas na litrato ni Marco noong bata pa, isang medalyon, at isang nakatuping piraso ng lumang dyaryo na ninilaw na sa katagalan. Pinulot ito ni Lyra dahil lang sa kuryosidad. Binuklat niya ang marupok na papel. Isang headline ang bumungad sa kanya. "Tragic road accident claims couple in coastal town." Isang pamilyar na kaba ang naramdaman niya. Binasa niya ang petsa. 20 taon na ang nakalipas. Binasa niya ang lugar, ang lumang coastal road malapit sa kanilang probinsya. Ang paghinga niya ay tila nahinto. At pagkatapos, binasa niya ang mga pangalan ng mga biktima. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga pangalan ng kanyang ama at ina ay nakatitig pabalik sa kanya mula sa lumang papel. Napaluha siya.
Pilit na binabasa ang mga huling salita ng artikulo. Naghahanap ng kahit anong kasagutan. Ang huling talata ay nagsasabi tungkol sa lupain na pagmamay-ari ng mag-asawa, isang prime beachfront property na matagal nang pinag-aagawan, at kung paano ito nakuha ng isang malaking kumpanya para sa isang bagong resort development pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ang pangalan ng kumpanya, Valderrama Corporation. Ang piraso ng lumang dyaryo sa kamay ni Lyra ay tila may bigat ng buong mundo. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Bawat salita ay isang punyal, dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa bawat alaala ng pagmamahal na inakala niyang totoo. Valderrama Corporation. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang nakakabinging sigaw na sumira sa katahimikan ng kanilang ginintuang hawla. Ang Isla Paraiso, ang lugar na naging simula ng lahat, ay itinayo pala sa ibabaw ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang paraisong minsan niyang pinangarap ay isang libingan. Ang pagmamahal na nagsimulang mamuo sa puso niya para kay Marco ay biglang naging abo, isang mapait na abo na may lasa ng dugo at kasinungalingan. Lyra? Narinig niya ang boses ni Marco mula sa kanyang likuran, malambot at puno ng pag-aalala. Ang parehong boses na bumubulong ng matatamis na salita sa kanya tuwing gabi. Ngayon, ang boses na yon ay parang lason sa kanyang pandinig. Humarap siya, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay nag-aalab sa isang halo ng sakit at galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ipinakita niya ang dyaryo, ang nanginginig niyang kamay ay halos hindi ito kayang hawakan. "Ano to, Marco?" tanong niya. Ang boses ay basag. "Ano ang ibig sabihin nito?" Nakita ni Marco ang hawak niya. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Kinuha niya ang dyaryo, mabilis na binasa ang artikulo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Lyra, hindi ko alam to," sabi niya, napapaatras na tila nasaktan. "Hindi mo alam?" sigaw ni Lyra. Ang lahat ng sakit at pagtitimpi ay biglang sumabog. "Hindi mo alam na ang yaman ng pamilya mo, ang paraisong ipinagmamalaki ninyo, ay itinayo sa dugo ng mga magulang ko? Hindi ko alam ang tungkol sa aksidente. Maniwala ka sa akin." Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Isa lang akong bata noon, Lyra. Please." Lumapit siya para hawakan si Lyra, ngunit umuurong ito na para bang siya ay isang apoy na nakakapasong. "Huwag!" sigaw niya. "Huwag mo akong hahawakan. Ang bawat haplos mo, ang bawat halik mo. Kasinungalingan ba ang lahat ng iyon? Bahagi ba ito ng bayad? Isang paraan para patahimikin ang anak ng mga taong sinirahan ninyo ng buhay? Hindi. Lyra, hindi totoo yan. Ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo to." Ngunit hindi na siya naniwala. Ang tiwalang sinira ay hindi na maibabalik. Ang paraisong binuo nila sa loob ng penthouse na yon ay gumuho at ang mga piraso nito ay matatalas at nakakasugat. Tumalikod si Lyra at pumasok sa silid tulugan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, ang parehong bag na dala niya noong unang araw niyang tumakas mula sa kanyang tita Elena. Wala siyang inilagay na kahit anong gamit na bigay ni Marco. Ang mga damit na suot niya, ang mga alahas, ang mga sapatos, lahat ay simbolo ng isang kasinungalingan. Inilagay lang niya ang iilang personal na gamit na dala niya dati. Lumabas siya ng silid, ang mukha ay walang emosyon, isang maskara para pagtakpan ang nagwawasak na sakit sa loob. "Saan ka pupunta?" tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng takot. "Lalayo sa'yo," sagot ni Lyra. Ang bawat salita ay malamig at matigas. "Hindi ko kayang palakihin ang anak ko sa isang buhay na binili ng kamatayan
ng sarili niyang mga lolo at lola. Hindi ko kayang magmahal ng isang lalaking simbolo ng lahat ng sakit at trahedya sa buhay ko. Wag Lira, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Marco, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ayusin ko to. Kakausapin ko ang ama ko. Aalamin ko ang totoo. Ngumiti si Lira ng mapait. Ang totoo? Ang totoo ay nasa harapan na natin, Marco, at pareho nating alam na huli na ang lahat. Nilampasan niya ito. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya. Gusto kong malaman mo, sabi niya, hindi lumilingon, na sa kabila ng lahat minahal kita at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na lumingon pa. Sinubukan ni Marco na habulin siya, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Pinanood lang niya ang pagsara ng pinto. Ang marahang pag-click ng lock ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat. Tiningnan niya ang paligid ng penthouse. Ang ginintuang hawla. Ngayon, wala na itong ibon. Isa na lang itong malamig at walang buhay na monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Tumakbo siya palabas, sumakay sa elevator, umaasang mahahabol pa niya si Lira. Ngunit pagdating niya sa lobby, wala na ito. Naglaho na parang isang panaginip. Mabilis siyang bumalik sa penthouse. Naisip na baka nag-iwan ito ng sulat ng kahit anong palatandaan kung saan ito pupunta. Ngunit wala. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mamahaling mesa ay ang susi ng penthouse at ang itim na credit card na ibinigay niya. Si Lira ay nawala na. At kasama niya, nawala rin ang puso ni Marco Valderrama. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Marco. Ang penthouse ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Ang amoy ng niluto ni Lira ay tila nananatili pa rin sa hangin. Ang multo ng kanyang tawa ay umuulit sa bawat sulok. Ang bawat pagtingin niya sa tanawin ng syudad ay isang paalala ng babaeng nakatayo roon, nangangarap kasama niya. Hindi siya pumasok sa opisina, hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang tanging kasama niya ay isang bote ng whiskey, ang kanyang dating takbuhan, ngunit ngayon, kahit ito ay hindi makapagbigay ng anumang ginhawa. Ang sakit ay mas malalim, mas totoo. Hindi ito tulad ng sakit ng nasirang pride na naramdaman niya kay Isabel. Ito ay sakit ng isang pusong nawalan ng tahanan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na pagmumukmok, isang galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na nakatutok sa isang tao, ang kanyang ama. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga Valderrama. Ang kanyang isip ay malinaw sa unang pagkakataon. Nadatnan niya ang kanyang ama sa library nito, kalmadong nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. Ang boses ay matigas at walang anumang bakas ng paggalang na dati niyang ipinapakita. Itinupi ni Don Ricardo ang dyaryo at ipinatong sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang anak sa ibabaw ng kanyang salamin. Tungkol saan? Sa babaeng yon? Akala ko ba naayos mo na ang problema? Problema? Napatawa si Marco ng mapait. Hindi siya isang problema, Dad. Siya ang babaeng mahal ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang tustusan, Marco. Ang pangalan ng pamilya, ang mahalaga. Inilapag ni Marco ang kupas na artikulo ng dyaryo sa mesa. Sa ibabaw mismo ng pangalan ng kanyang ama. Ang pangalan ba ng pamilya ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya? Tiningnan ni Don Ricardo ang dyaryo. Sa isang sandali, nakita ni Marco ang isang kislap ng pagkagulat sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na lamig. Isang aksidente, sabi ng matanda. Aksidente ba talaga, Dad? Giit ni Marco. Lumalapit. O isang problema na kinailangan ninyong ayusin para lang makuha ang lupa para sa Isla Paraiso? Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang presensya
ay tila nagpapadilim sa buong silid. May mga desisyon na kailangang gawin para sa ikabubuti ng negosyo. Mga sakripisyo, hindi mo maintindihan. Ang mga salitang yon ay isang pag-amin, isang malamig, walang pusong pag-amin. Naramdaman ni Marco na parang gumuho ang kanyang mundo. Ang amang tinitingala niya, ang imperyong ipinagmamalaki niya, lahat ay itinayo sa kasinungalingan at kasakiman. At siya, sa kanyang pagiging duwag at sa kanyang pagsunod, ay naging bahagi nito. Hindi, sabi ni Marco, umiiling. Hindi, tapos na ako dito. Tapos na ako sa pagsunod sa inyo. At ano ang gagawin mo? Hamon ng kanyang ama. Tatalikuran ang lahat ng ito para sa isang babaeng walang pangalan? Ang pangalan niya ay Lyra, matigas na sabi ni Marco. At oo, tatalikuran ko ang lahat. Hahanapin ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Kung lalabas ka sa pintong iyan, huwag ka nang babalik. Hindi na kita kikilalaning anak. Hindi sumagot si Marco. Tumalikod lang siya at naglakad palabas. Bawat hakbang ay isang pagputol sa kadenang gumapos sa kanya sa buong buhay niya. Nagsimula ang kanyang paghahanap. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, hindi bilang isang balderrama, kundi bilang isang ordinaryong taong naghahanap. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar. Tinanong ang lahat ng posibleng tao. Walang nakakaalam. Walang nakakita kay Lyra. Isang araw, naisip niya ang isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ang pinagmula ng lahat ng sakit ni Lyra. Nagmaneho siya papunta sa squatters area kung saan nakatira ang tita Elena ni Lyra. Ang marumi at masikip na eskinita ay malayong-malayo sa malinis na daan ng Forbes Park. Naabutan niya si tita Elena na naglalaba sa labas ng barong-barong. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkagulat at pagkatapos ay naging matalim sa kasakiman. Anong kailangan ng isang balderrama sa basura naming ito? Nasaan si Lyra? Diretso niyang tanong. Tumawa ang babae. Abay malay ko sa walang utang na loob na batang yon. Matapos siyang takasan ako, hindi na nagpakita. Alam ni Marco na nagsisinungaling ito. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa maruming mesa. Alam kong alam mo. Sabihin mo sa akin. Tiningnan ni Tita Elena ang sobre at pagkatapos ay kay Marco. Kapag umalis ang isang ibon sa hawla, saan ba ito pumupunta? Umuuwi ito sa dati niyang pugad. O sa lugar na malapit dito. Ang mga salita nito ay malabo, ngunit sapat na yon. Ang kanilang probinsya. Nagmaneho si Marco ng ilang oras, tinunton ang lumang coastal road. Pinuntahan niya ang sementeryo ng bayan at hinanap ang puntod ng mga magulang ni Lyra. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakita niya ang dalawang simpleng lapida. May mga sariwang bulaklak sa ibabaw nito. Alam niyang malapit na siya. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Tinahak ang isang maliit na daan papunta sa isang liblib na barangay sa tabi ng dagat. Isang lugar na payapa, malayo sa gulo ng syudad. At doon, mula sa malayo, habang dahan-dahang bumababa ang araw, natanaw niya ito. Isang pamilyar na anyo. Isang babaeng dahan-dahang naglalakad sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay hinahangin at ang kanyang bestida ay hindi na maitago ang bilog ng kanyang tiyan. Si Lyra. Pinahinto ni Marco ang sasakyan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nahanap na niya siya. Ngunit alam niya, ang pinakamahirap na bahagi ay ngayon pa lang magsisimula. Naramdaman ni Lyra ang isang pares ng mga matang nakatitig sa kanya bago pa man niya ito makita. Isang pamilyar na pakiramdam na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Doon, sa di kalayuan,
Nakatayo si Marco. Hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Isang halo ng sakit, pagsisisi at desperadong pananabik. Ang unang pumasok sa isip ni Lyra ay ang tumakbo. Tumakbo palayo. Itago ang kanyang sarili. Itago ang kanyang anak mula sa lalaking ito na simbolo ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa buhangin. Dahan-dahang naglakad si Marco palapit. Bawat hakbang niya ay maingat, na para bang natatakot na baka sa isang maling galaw lang ay maglalaho si Lyra na parang isang panaginip. Huminto siya ilang talampakan ng layo mula kay Lyra, nagbibigay ng espasyo. Hindi siya nagsalita kaagad. Tiningnan lang niya ang tiyan ni Lyra na malaki na at halata na. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang amang nakaligtaan ang maraming bagay. "Kamusta ka?" Sa wakas ay tanong niya. Ang boses ay paos. "Ayos lang," sagot ni Lyra. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. "Anong ginagawa mo dito, Marco?" "Hinahanap ka," simpleng sagot niya. "Araw-araw, simula noong umalis ka." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lyra. "Para ano? Para ibalik ako sa ginintuang hawla? Para itago ulit?" Umiling si Marco. Ang sakit ay bakas sa kanyang mukha. "Hindi. Nandito ako para humingi ng tawad at para sabihin sa iyo ang totoo." Hindi umimik si Lyra, ngunit nanatili siyang nakikinig. "Kinausap ko ang ama ko." Pagpapatuloy ni Marco. "Inamin niya ang lahat, Lyra. Hindi man direkta, pero sapat na para malaman ko. Mali siya. Mali ang pamilya ko. At mali ako. Naging duwag ako. Hinayaan kong diktahan ako ng takot at ng pangalan ko. Dapat ipinaglaban kita. Dapat pinrotektahan kita, lalo na noong gabing iyon sa party. Patawarin mo ako." Ang bawat salita ay tila sinsero. Ngunit ang sugat sa puso ni Lyra ay napakalalim. "Ang tawad mo ba ay maibabalik ang mga magulang ko, Marco? Mabubura ba nito ang katotohanang nabubuhay ka sa yamang ninakaw mula sa amin?" "Hindi," pag-amin ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Walang makakapagpabago sa nakaraan, pero kaya kong baguhin ang hinaharap." Kinabukasan, habang si Lyra ay nasa maliit na bahay na tinutuluyan niya, napanood niya sa balita ang isang bagay na yumanig sa mundo ng negosyo. Si Marco Valderrama ay nagpatawag ng isang press conference. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang kamera, hindi bilang isang aroganteng tagapagmana, kundi bilang isang taong may pasan na malaking responsibilidad. Sa loob ng maraming taon, simula ni siya na ang kanyang boses ay matatag. Ang Valderrama Corporation ay nagtayo ng isang imperyo. Ngunit ngayon, nalaman ko na ang pundasyon ng imperyong ito ay nabahiran ng isang malaking inhustisya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa lupa, ang kahinahinalang aksidente, at ang pamilyang nawalan. Hindi niya direktang inakusahan ang kanyang ama ng pagpatay, ngunit ipinahiwatig niya ang isang cover-up. At sa huli, ibinigay niya ang kanyang pasya. Simula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang aking posisyon sa Valderrama Corporation. Tinatalikuran ko na ang aking mana. Isinasauli ko ang aking shares sa kumpanya. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, gamit ang sarili kong mga kamay, upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Napatulala si Lyra sa screen ng telebisyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinalikuran ni Marco ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Marco sa maliit na bayan na yon. Hindi na niya sinubukang kausapin si Lyra. Sa halip,
Ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa gawa. Nakita siya ng mga taga-baryo na tumutulong sa mga mangingisda. Nag-volunteer siya sa lokal na health center. Natulog siya sa isang maliit na paupahang kwarto na walang aircon. Araw-araw, nakikita siya ni Lyra mula sa malayo. At araw-araw, unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay hindi na ang prinsipe ng Isla Paraiso. Isa na siyang ordinaryong tao, nagsusumikap na mahanap ang sarili at patunayan ang kanyang halaga. Isang gabi, habang naglalakad si Lyra sa dalampasigan, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Napasigaw siya at napaupo sa buhangin. Ang tubig ay pumutok. Magsisilang na siya. Sa gitna ng sakit at takot, isang pangalan lang ang paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang puso, kahit na hindi ito binibigkas ng kanyang mga labi. Marco. Narinig ni Marco ang sigaw, bago pa man niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Isang sigaw na puno ng sakit at takot na tila tumusok ng diretso sa kanyang puso. Tumakbo siya. Sinundan ng tunog, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. At nakita niya si Lyra, nakaupo sa buhangin, ang mukha ay namimilipit sa sakit. "Lyra!" Sigaw niya, ang takot ay gumuhit sa kanyang boses. "Marco?" sabi ni Lyra sa pagitan ng mga paghinga. Ang baby, manganganak na ako." Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Marco si Lyra. Nagulat siya sa kung gaano ito kabigat. Hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na biglang bumalik sa kanyang mga kamay. Dinala niya ito sa kanyang luma at segunda manong sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital, isang maliit na pampublikong pasilidad sa sentro ng bayan. Sa loob ng delivery room, hindi siya bumitaw. Hawak niya ang kamay ni Lyra sa buong panahon. Pinupunasan ang pawis sa noo nito at bumubulong ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Nakita niya ang lakas ni Lyra, isang lakas na hindi niya kailanman nakita sa sinumang babae. Sa bawat pag-iri nito, nararamdaman niya ang sakit nito at kasabay nito, isang lumalaking paghanga. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang iyak na nagpabago sa lahat. Inilapag ng nurse ang isang maliit at kulubot na sanggol sa dibdib ni Lyra, isang batang lalaki. Mapula pa ang balat nito at basa. Ngunit para kay Marco, ito ang pinakamagandang nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang mga mata ay pagod, ngunit puno ng isang bagong uri ng pagmamahal. Tumango ito, isang tahimik na paanyaya. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat, sa balat ng kanyang anak, isang damdamin na mas malakas pa sa pag-ibig, mas malalim pa sa pagsisisi, ang bumuhos sa kanyang puso. Ito ay pag-aari, isang koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang yaman o kasalanan ng nakaraan. Napatingin siya kay Lyra at sa mga mata nito, nakita niya ang simula ng pagpapatawad. Isang maliit na binhi, ngunit sapat na yon. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at ng napakatinding ginhawa. Ang kanilang anak ang naging tulay. Ang kanyang mga unang nangiti ang naghihilom sa mga sugat. Ang kanyang mga unang tawa ang nagdala ng musika, pabalik sa kanilang mga tahimik na buhay. Lumipas ang mga taon. Hindi na sila bumalik sa Maynila. Hindi na sila bumalik sa Isla Paraiso. Nanatili sila sa maliit na bayang yon sa tabi ng dagat, ang lugar na naging saksi sa kanilang sakit at sa kanilang muling pagsilang. Hindi naging madali. Nagtrabaho si Marco sa mga construction site, sa mga fishing boat, anumang trabaho na marangal para masuportahan sila.
Ang mga kamay niyang dati ay sanay lang sa pagpirma ng mga tseke ay naging magaspang at kalyado. Ngunit sa bawat pagod sa kanyang mukha sa pag-uwi niya, nakikita ni Lyra ang isang bagong uri ng dignidad. Isang dignidad na hindi nabibili ng pera. Ginamit ni Marco ang natitira niyang personal na ipon, hindi para sa luho, kundi para pag-aralin si Lyra. Sa wakas, natupad ni Lyra ang kanyang pangarap. Naging isa siyang ganap na nurse. Gamit ang pinagsamang kaalaman ni Lyra sa medisina at ang natutunan ni Marco sa negosyo, nagtayo sila ng isang maliit na community clinic para sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Hindi ito isang marangyang ospital, ngunit para sa mga taga-baryo, ito ay isang simbolo ng pag-asa. Pinangalanan nila itong Lyra's Hope Clinic. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan, nakatayo sila sa labas ng kanilang klinika, pinapanood ang kanilang 5 taong gulang na anak, si Miguel, na naghahabulan ng mga alon sa dalampasigan. "Masaya ka ba?" tanong ni Marco. Ang braso ay nakaakbay sa balikat ni Lyra. Tumingin si Lyra sa lalaking nasa tabi niya. Ang dating aroganteng bilyonaryo ay wala na. Ang pumalit ay isang lalaking may malalalim na linya sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa pagtawa at pag-aalala. Isang lalaking natutong magmahal ng walang kondisyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang anak, isang masiglang bata na lumaki sa pagmamahal at katotohanan, hindi sa kasinungalingan at mga sikreto. At sa wakas, tumingin siya sa kanilang munting klinika, isang lugar na nagbibigay lunas hindi lang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa sarili niyang kaluluwa. "Oo," sagot ni Lyra. Ang puso ay puno ng kapayapaan. Sobra. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang mga daliri nila ay magkasalikop. Ang mga kalyo sa kamay nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. "Mama! Papa!" sigaw ni Miguel. Tumatakbo palapit sa kanila. Ang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa araw. Yumuko silang dalawa at niyakap ang kanilang anak. Sa yakap na yon, sa gitna ng tunog ng mga alon at ng amoy ng maalat na hangin, naramdaman nila ang isang kumpletong kagalakan. "Mahal ko kayo, Papa, Mama," sabi ng bata. Ang mukha ay nakasiksik sa pagitan nila. Niyakap ni Marco ang kanyang mag-ina nang mas mahigpit. Tumingin siya kay Lyra. Ang mga mata ay nagniningning. "Mahal na mahal ka namin, anak." Pagkatapos ay bumulong siya sa taingan ni Lyra. Mga salitang para sa kanya lamang. "Hindi na natin kailangan ng isang isla. Hindi na natin kailangan ng mansyon." Ngumiti si Lyra. Ang puso ay umaapaw. "Tama ka." Bulong niya pabalik. "Ito ang ating paraiso."